Mga kasubaybay, ngayon ang bibigyan ko ng reaksyon ay tungkol doon sa mga kababayan natin na nagsasabi. At alam na nating lahat na may mga kababayan tayo na nagtatanong. Nang tanong ay ganito, sabi daw ng iba, ang Pilipinas ay mayaman. Kung bakit daw mayaman ang Pilipinas ay bakit? Kung talagang mayaman ang ating bansa ay bakit hanggang ngayon naghihirap ang sambayanan at ang buong Pilipinas? Sabi nga kitang-kita natin na naghihirap ang bawat Pilipino. Ngayon mga kasubaybay, alam ninyo, mga kasubaybay, na sa tingin ng inyong kasubaybay at sa mamasid sa mga nakaraan, at siguro naman ay hindi na tayo bata na para hindi pa natin malaman ang kasagutan sa mga tanong ng ilang Pilipino na bakit hanggang sa ngayon ay ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino ay mahirap pa rin. Samantalang sinasabi ng ilan na mayaman daw naman tayo o ang bansang Pilipinas. Alam niyo mga kasubaybay ang dahilan na napapansin o nakikita ng inyong kasubaybay? Nasa atin ding mga Pilipino. Lalo pa kung nakikita natin ngayon na ang nangyayari dyan sa atin sa Senado. Yan pa lamang na nakikita natin sa Senado ay salamin na dapat ay makita natin kung bakit naghihirap ang bansang Pilipinas dahil sa mga namumuno. Hindi ba kita natin lahat yung nabunyag na napakalaking nakawan na sabi nga ng ating butihing senador ay tumagilid ang kaban ng bayan dahil sa napakalaking nakawan? Bakit sila ang dahilan o ang mga Pilipino din ang dahilan? Ito lang yon. Ang Pilipino kasi ang naghahalal sa mga tao na dapat manguna at namumuno sa ating bayan. Sa pagbuto pa lamang nagkakamali na ang maraming Pilipino. Kaya yun ang nagiging dahilan ng patuloy na paghihirap ng ating bayan. Bakit kanyo? Sa isang maliit na barangay, at ang isang barangay ay salamin ng kabuuan ng ating bansa. Sa isang maliit na barangay, kapag dumadating ang eleksyon, kitang-kita natin yung ilan, kaya lamang niya ibuboto ang kandidato dahil nabayaran siya. At ang iba naman, kaya nila ibuboto, kilala ko to. Pinsan ito nung aking pinsan. At sabi nung aking pinsan, ay maayos daw naman na kandidato. At may iba pa, ikumpare ko to. Lahat buong pamilya ko, kasama ko sa pagboto dito sa kandidato na ito. Yun ang kanilang mga basihan na napakalaking pagkakamali. Ang isang butuhan kasi ay bagay o karapatan at pagkakataon ng bawat bumoboto na ihalal kung sino ang karapat-dapat at kung sino ang maaasahan na gumagawa ng mabuti. Na yun yung pagkakataon ng bawat Pilipino na pumili ng leader na magpapaangat sa kabuhayan ng bawat mamamayan. Dapat ang maging basihan yung politiko na sadya at kita naman natin, alam natin kung sino ang maaasahan, kung sino ang papagkatiwalaan. Ang problema ay ito na. Ang basihan ng maraming Pilipinong bumoboto ay dahil sa kakilala. Hindi nila tinitingnan ano ba ang nagawa.
At ano ang pwedeng gawin sa ikauunlad ng bayan? Nabigyan ako nito nakatulong to. Nakabili kami ng sabi nga na kalahating kaban na bigas. Buboto na nila. Napakababaw ng kanilang basihan. Pansamantala lang. Kahit na yung kanilang kandidato na ibuboto, alam nila dahil nabigyan sila, alam naman nila hindi maganda ang ginawa. Habang siya nanunungkulan nakaupo lang, hindi nakikita ang problema. Display lang. Yan ang kanilang basihan. Sino ang apektado? Ang mamamayan. Ang sambayanan. Hindi ba? Yan ang nangyayari sa atin. Kaya hindi dapat na yung mga taong yun ang basihan sa pagpili ng mamumuno sa bayan ang basihan nabigyan ako, kaibigan ko yan, kumpare ko yan. Hindi ang pinagbabasihan nila ay yung mabuting nagawa at mabuting gagawin pa. Kita naman yan kung kilala mo talaga ang politiko, pumipili ka dahil sa kanyang pangalan, hindi sa kanyang nagawa o ginagawang mabuti sa bayan. Alin pa rin ang apektado? Mamamayan. Ang bawat Pilipino. Dapat ang bawat Pilipino na bumuboto matalino. Pinag-iisipang mabuti. At dapat nakikita kung ano ang mabuting nagawa at pwede pang gawin ng isang kandidato. Hindi dahil sa kakilala lang, dahil sa kumpare, dahil kaibigan. Napakababaw. Tapos magtatanong kayo, bakit naghihirap? Pilipino rin ang dahilan kung bakit naghihirap. At kitang-kita natin ngayon, kita niyo mga sikat na senador ngayon, na sila pala ay kasangkot sa napakalaking nakawan sa kaban ng mga bayan. Sino ngayon ang minamasama? Ay di yung gustong tumugis talaga sa kung sino ang nagnakaw at sino ang mastermind. Yan ang maraming Pilipino. Kaya wag nang magtanong kung bakit naghihirap dahil nasa sa atin din lahat. Dahil bumubuto tayo, dahil ang basehan natin ay nabigyan ka lang. Pinagbili mo sa napakaliit na halaga yung kinabukasan ng iyong mga anak. Kinabukasan ng ating bansa. Tapos ngayon magtatanong, bakit mahirap? Hanggang ngayon ang bansang Pilipinas, nasa mga Pilipino rin ang dahilan. Alam niyo mga kasubaybay, sabihin na noong una, ang inyong kasubaybay, sabi nga totoong karanasan ng inyong kasubaybay. May isang kandidato dati nung nakaraan na sinusuportahan ng inyong kasubaybay. Dahil may nakita ko, maganda ang kanyang ginagawa. Maganda ang kanyang nagawa. Talagang kitang-kita yan ng inyong kasubaybay. Kaya sinuportahan ko siya at humahanga ako sa kanya. Ngayon, yung isang kandidato na naging kalaban niya, nung una, dahil mayroon na akong sinusuportahan o hinahangang politiko, hindi ko magawang sabihin na ibuboto ko siya. Hindi ko nakikita, hindi ko pa alam kung ano ang kaya niyang gawin at wala pa akong nakikita na ginagawa niya. Alam niyo mga kasubaybay, bandang huli, nang siya ay maging mayor na, nakita ko na siya yung mayor na nagtatrabaho talaga. Ibinuhos niya yung kanyang galing sa pagdadala ng bayan. Ang resulta, napakaganda. At unti-unti nakikita ng taga roon sa bayan na iyon ang pagbabago ng bayan. Nagtatrabaho talaga. Pero alam niyo ang inyong kasubaybay? Sabi ko nga, hindi ako
sumusuporta dahil sa kilala kita. Maganda ang nagawa mo. Oo. Pero, yung isang kandidato na nanalo, nakita ko bandang huli, napakaganda ng kanyang ginawa. Alam mo, sabi ko, ngayon, Mayor, kuhang-kuha ni Mayor ang suporta ng inyong kasubaybay. Bakit? Nakita ko na yung hinahanap ko sa isang kandidato na tumatrabaho. Kapag ka ang isang punong bayan, sa punong bayan lang ha, nagtatrabaho talaga at yung ipinangako niya sa kanyang mamayan ay ginawa niya, makikita mo ang pagbabago, pag-unlad ng bayan. Sabi ko nga, ang isang bayan ay mukha ng kabuuan ng ating bansa. Nagbago. Dahil maganda ang ginawa ng kandidato. Hindi katulad ng iba. Kahit nakita na nila na maganda na ang ginawa nung bagong halal, wala pa rin. Sarado pa rin ang kanilang isip. Hindi nila tinitingnan yan. Basta doon pa rin sila sa dati. Nakalipas na yun eh. Ay itong isa maganda na ang ginawa. Hindi mo pa rin makita. Hindi mo pa rin masuportahan. Yan. Nagiging dahilan kaya naghihirap ang bansang Pilipinas. Mamulat kayo. Sumuporta tayo kapag ang isang kandidato maganda ang ginagawa. Sumuporta tayo kapag ang isang kandidato, yung lahat na pinangako ay unti-unting tinutupad. Dahil yun sa ikaunlad nating lahat. Hindi ba mga kasubaybay? Kaya hindi, kung ikaw ay isa sa nagtatanong bakit mahirap pa rin ang ating bansa, sabi nga, baka natutulog ka lang. Hindi ka marunong magmasid. Ay kaunlad ng ating bansa ay nasa namumuno din. Ikitang-kita naman natin yung mga nangyayari ngayon di ba? Yung nasa Senado, bistado na lahat Ipinagtatanggol na yung mga magnanakaw. May mga sumusuporta pa. Hinahatak ang bansang Pilipinas patungo sa putik ng kahirapan. Yun lang yun. Alam mo nang masama na ang ginagawa, pikit mata ka pa rin at tinatanggap mo dahil sumusuporta ka nga sa kanyang pangalan. Hindi sa kung ano ang mabuting ginagawa. Masama na nga Lumalabas na ang katotohanan pilit tinatakpan. Paano uunlad ang ating bayan? Paano aasenso ang bawat mamamayan? Sumusuporta ka din sa mga taong kurap. Wala. Okay mga kasubaybay, masyadong napapahaba ang aking video at sa susunod ipagpapatuloy natin ang ating talakayan. Muli, patuloy na subaybayan sa Facebook page ang inyong kasubaybay at sa YouTube channel, Subaybay Channel. Muli, bye-bye.